Hinikayat ni Pangulong Benigno S. Aquino III ang publiko na dapat magtiwala sa nilagdaang Comprehensive Framework Agreement on Bangsamoro dahil ito ang magiging tulay para sa hinahanap na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Para sa detalye, balita mo kami Rocky Ignacio. Nanawagan si Pangulo Aquino sa lahat na huwag pagdudahan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Pinagtibay ng gobyerno at MILF ang huling annex ng naturang kasunduan sa Kuala Lumpur, Malaysia na naglalayong matamo ang tunay na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Siyempre, papunta sa Kongreso, no? Merong mga nag-aalala tayong konti or siguro na makiusap tayo na huwag natin pairalin yung kaba. No? Baka meron dyan na hindi pa kumpleto ang impormasyon at meron tinatawag na fear of the unknown. Git ng Pangulo, sa simula pa lamang naging bukas sa publiko ang sinasaad na Framework Agreement on Bangsamoro ng gobyerno at MILF. Pinipilit po natin umpisa na maging very transparent sa lahat ng pinag-uusapan para walang kagulatan. Kanina nabasa ko sa isang dyaryo na merong isang kinatawan, ang tinatanong niya, bakit kailangan may provision na pwedeng tingnan ang saligang batas at baguhin kung kakailanganin. No? Hindi naman nag-ibig sabihin nun na ikinomit natin na babaguhin yung saligang batas. Pero yung saligang batas mismo, nakasaad doon ang mga paraan kung paano pwedeng amendahin. At pwede itong imungkahi nga ng sino mang mamamayan. Nauna nang sinabi ng government panel na batay sa konstitusyon ang inilatag na annexes sa agreement, ang transitional wealth, power sharing at normalization. So, kagad, para tila iniisip nga, pati yung insinuation na ito hindi nakabase sa saligang batas. Sana matingnan lahat ng panukalang ilalabas ng Transition Commission at doon tingnan bawat detalye kung merong nga na hindi kalinsunod ng saligang batas. At kung meron ako po unang magugulat dahil mula sa umpisa, ang framework kaho ay dapat yung nakasaklaw na sa saligang batas para mas madali natin mapatupad itong pag-uunawan. Bahagi kasi ang Bangsamoro Peace Agreement na mabigyan ng patas na tulong at iwan sa kaunlaran. Siguro ang sentro mensahe dito, no? Baka later on maraming tututol bakit ang dami binibigay na benepisyo sa Bangsamoro, kunyari wealth sharing. Siguro dapat natin tandaan na napag-iwanan, no? Lalo na po itong ARM. Ngayon gusto natin maging parehas at patas sa bawat Pilipino. Yung napag-iwanan po, dapat naman siguro mabigyan ng tinatawag nating affirmative action or accelerated action para mas mapabilis na maipantay sa lahat. Samantala, magpapatuloy ang operasyon ng AFP laban sa BIFF upang tiyakin ang maayos na proseso ng kapayapaan. Yung BIFF, I understand, the current operations are due to the fact that they were engaging in harassment activities situated along the banks of the Pulangi River. No, sniping attacks, and so on. So the AFP, in its role to protect our people, is going on these operations to prevent these lawless activities from inflicting harm on our populace and to seriously degrade their abilities to again act as spoilers. Ngayon, siguro batid naman ng lahat, merong mga grupo tulad ng Abu Sayyaf, for instance, na nakikinabang sa pananatili ng tinatawag na status quo sa Mindanao. May kaguluhan, lalo na po dito sa mga saklaw ng ARM. So, inaasahan po natin na dito sa pagkapirma nitong agreement natin at yung annexes, at nangyayari na po na nagkakatulungan ang MILF at ang gobyerno para masugpo itong mga lumalabag sa ating mga batas. At lalo pang magiging mas maigting ang pagtutulungan ng bawat isa at lalong mahahabol natin lahat nga nitong mga desididong gumawa ng karahasan sa Kamindanao. Tiwala naman ng Pangulo na suportado ng publiko ang sinusulong na kasunduan para sa permanenteng kapayapaan sa rehiyon. Pag ito pong lahat ay naipaliwanag sa taong bayan, palagay ko the overwhelming majority will say that if this is a necessary step to get to peace, then they will wholeheartedly support it. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.